Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, bago po ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang hapon, pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carla. 27 years old mula sa Dolores, Quezon. Pero sa ngayon po ay dito ako nagtatrabaho at pansamantalang naninirahan sa San Pablo City sa Laguna. Brigada Love Lines, isang simpleng babae lang naman ako na naghihintay ng lalaking magmamahal. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Paul. Nagsimula ang love story namin sa isang simpleng biruan. Naging malapit kami hanggang sa unti-unti kong naramdaman na baka nga may pagtingin na siya sa akin. Sa wakas, nakabalik ka rin. Kala ko nalunod ka na sa alak dun eh. Ang hirap kasing pumili ng inumin eh. Pero ito, sabi ng mga tropa ko masarap daw yan. Sige nga, matry nga. Wow, masarap nga. Teka pala, ano ang ginagawa nila dun? Ayun, nagiinuman pa rin. Si Krisha, inom ng inom. Lasing na. Broken hearted daw eh kasi niloko ng boyfriend. Ah, yun bang boyfriend niyang Bicolano? Ako, mga lalaki talaga. Ganyan din ako nung broken hearted ako eh. Mga 1 linggo din ako nung nagpakalulong sa alak. Ikaw ba naman kasi ang ipagpalit sa iba after 3 years? Kaya malapit na talaga akong maniwala eh na ang mga lalaki, mga manloloko silang lahat. Hindi naman. Huwag mo namang lahatin. Base lang naman yun sa na-experience ko tsaka ni Krisha. Pero ibahin mo ko. Kasi ako, ni minsan, hindi ako nanlokot na nakit ng babae. Sa bagay. Pero dala na lang din siguro ng pagka-bitter ko kung bakit ko nasasabing pare-parehong manloloko mga malalaki. Ano ba kasing ginawa sa'yo? Ayun nga. 3 years na relasyon namin. Sabi niya, papakasalan niya raw ako pagbalik niya galing ibang bansa. Pero ayun, hindi na bumalik. Nakapangasawa na doon. Sa club, diba? Pero gets ko naman siya. Ihamak naman na mas maganda at mas sexy yung pinalit niya sa akin. Bakit hindi mo man lang siya pinaglaban? Hinayaan mo na lang na ipagpalit ka sa iba. Aba, ano namang laban ko doon sa babaeng ipinalit niya sa akin? Yun lang naman ang susi niya para magkaroon siya ng green card. Oh, saan ka pa? Instant residente ka na sa Canada, diba? At saka, tingnan mo nga tong itsura ko. Yun, mistisa, matangkad, maganda. Ako, alam ko naman hindi ako kagandahan. Teka nga sandali. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ka kagandahan? Maganda ka kaya? Alam mo, lasing ka na yata eh. Malabo na yung paningin mo. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Carla. Yung mga babaeng kagaya mo, hindi ka dapat niloloko. Yung mga kagaya mo ang dapat minamahal. Ang tanga nga ng lalaki kapag niloko ka pa. Kaya ibig sabihin, tanga yung ex mo. Sige na. Maganda na ako. Minsan lang din naman to. Minsan lang may magsabi sa akin. Di ko pa alam kung biro o totoo. Totoo nga sabi. Kung hindi ka maganda, mabait at sexy, sa tingin mo, magkakagusto ba ako sa'yo? Ha? Anong sabi mo?
Pakiulit nga. Ha? Wala akong sinabi ha. Hay nako Paul, wag na nga tayo maglaro dito. Narinig ko yung sinabi mo ah. Narinig mo naman pala eh. Hindi ko na ulitin. Ano nga kasi? Gusto ko lang marinig ulit. Sige na nga. Sabi ko, kung hindi ka maganda, mabait at sexy, sa tingin mo, magkakagusto ako sa'yo. Kaya ba lagi mo kong sinusundo sa trabaho ko? At kaya ba lagi kang bumibisita sa bahay? Tsaka kaya ba lagi ka nagchat-chat sa akin, nag-update? Nakakahiya naman. Nahahalata pala yung mga ginagawa ko. Ano ka ba? Ayos lang yun oh. At least ngayon, malinaw na sa akin. Hindi yung palihim ko pang hinuhulaan ang mga ginagawa mo. At ngayon na alam mo na. Papatunayan ko sa'yo na totoong gusto kita. Na hindi ako katulad ng ex mo na niloko at iniwan ka na lang ng basta. Sus! Narinig ko na yan eh. Pero sige na nga, ikaw ang bahala. Brigada Love Lines, mabilis kong sinagot si Paul noon. Pagkalipas naman ng 5 buwan ay nabuntis niya ako. Masayang masaya kami noong dalawa at sa palagay namin, handa na talaga kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Pinanindigan po ako ni Paul at nag-live-in kami. Pero makalipas lang ang 3 buwan ng aking pagbubuntis, nakunan ako, Brigada Love Lines. At dahil doon, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa pagsasama namin ni Paul. Kumusta na yung pakiramdam mo? Ayos lang. Ito na yung gamot mo. Huwag mong kakalimutang inumin ha. Paul, sorry. Bakit ka nagsusorry? Kasi kasalanan ko kung bakit nawala yung anak natin. Hindi ko kasi naalagaan ng maayos ang sarili ko eh. Sorry talaga. Hindi ko naman ito ginustong mangyari eh. Shhh! Tahan na. Wala kang kasalanan, okay? Hindi eh. Kasalanan ko talaga to eh. Kasalanan ko. Sorry. Carla, makinig ka sa akin. Wala kang kasalanan. Siguro hindi lang talaga para sa atin yung bata. Alam mo, kung may bala ka nang iwan ako, tatanggapin ko ng buong buo. Teka, bakit mo naman nasasabi yan? Sino namang may sabi sa'yo na iiwanan kita? Pakiramdam ko kasi, iiwan mo na ako eh pagkatapos kong makunan. Bakit ko naman gagawin? Bakit ko gagawin yun? Ganun ba ako sa tingin mo? Ganun ba kababa ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Carla, hindi kita iiwan. Hindi ko gagawin yon. Mahal na mahal kita. Pero dahil pa rin sa akin kaya nawala ang anak natin. Tama na. Wag mo nang sisihin yung sarili mo, okay? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Makaka-move on din tayo. Basta itong tatandaan mo. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik. Nang mawalan kami ng anak ni Paul ay akala ko nga ay magbabago na siya. Pero hindi. Dahil pagkatapos noon ay mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya para sa akin. Napakaswerte ko, Brigada Love Lines, dahil inalagaan niya ako ng sobra. Lalo na nung una na hindi ko pa talaga kayang tanggapin ang nangyari. Kaya lang, Brigada Love Lines, may takot pa rin dito sa puso ko. Takot na baka sa una lang kami masaya at hindi magtagal ay mawawala rin ang pagmamahal niya para sa akin. Hanggang isang araw, isang panibagong dagok ang dumating sa buhay ko.
bakit ang aga mong umuwi? Ang sabi mo pa sa akin, mag-overtime ka. Pinauwi na ako ng supervisor ko eh. Teka, bakit? May sakit ka ba? Ayos lang ako. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko kaya umuwi ako ng maaga. Alam mo naman na alam ko kung kailan ka nagsisinungaling, Carla, di ba? At ngayon, alam ko nagsisinungaling ka. Ano? Sasabihin mo ba sa akin ng totoo? O ako maghahanap ng sagot sa tanong ko? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayos lang talaga ako. Malakas ang pakiramdam ko na hindi ka nagsasabi ng totoo eh. Paul, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Pagod ako. Hindi ka alis dito hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Paul, gusto ko na lang magpahinga, please. Ano ba, Carla? Napipiko na ako. Boyfriend mo ako, di ba? Bakit mo ako pinagtataguan ng mga problema mo? Paul, gusto mo ba talaga malaman kung anong problema ko? Paul, may sakit ako. May cervical cancer ako, stage 2. O yan, alam mo na. Ano, may tatanong ka pa ba? Ha? Kasi kung wala na, gusto ko na munang magpahinga. Kailan mo pa nalaman? Kanina lang. Dinala ako sa ospital ni Joy para malaman kung bakit ako may sumasakit sa akin. At ayun, may sakit nga ako. Naiintindihan mo ba yun ha? Paul, may sakit ako. Huwag kang mag-alala, Carla. Gagawa tayo ng paraan para gumaling ka. Paano? Paano? Cancer to. Paul, hindi to kung anong sakit lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. Basta gagawa tayo ng paraan kahit paano. Ang mahalaga, gumaling ka. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Gabing-gabi na. Nag-overtime kasi ako sa office eh. Tapos napaka-traffic pa sa daan. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Diba sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-overtime. At saka, matagal ko na rin sinasabi sa'yo na tumigil ka na muna sa pagtatrabaho mo. Dito ka na muna sa bahay. Alam mo namang hindi pwede, di ba? Hindi pwede? Anong hindi pwede? May sakit ka, Carla. Baka nakakalimutan mo. Ano? Pababayaan mo na lang ba yung sarili mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi kang nagpupuyat? Palagi kang hindi kumakain? Ini-stress mo yung sarili mo sa trabaho. Ano bang gusto mong mangyari? Kaya nga ako nagtatrabaho para makalimutan ko man lang na may sakit ako. Pero alagaan mo pa rin naman ang sarili mo. Kung alin yung bawal sa'yo, yun pa talaga yung ginagawa mo eh. Paul, kaya kong sarili ko. Kontrolado kong ginagawa Kontrolado? Sigurado ka? Carla naman. Alagaan mo naman sabi yung sarili mo. Ginagawa ko yung lahat para gumaling ka. Kaya please lang. Tulungan mo rin naman sarili mo. Paul, hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko. Una, nawalan ako ng anak. Tapos ngayon may sakit naman. Puro na nga ata kamalasan to eh. Sa tingin mo ba madali lang sa akin to, Paul? Paul, hindi! Carla! Kaya nga nandito ako eh. Para tulungan ka. Para tulungan ako? Bakit? Mawawala ba ang sakit ko sa mga yakap mo? Ha? Sa mga pagsasabi mo sa akin ng hindi mo ako iiwan? Oo, nakakagaan ang pakiramdam. Pero hindi yung dahilan para mawala ang katotohanan na may sakit ako. May sakit ako, Paul. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Pero paano kita matutulungan kung ikaw mismo sumusuko ka na eh? Inahanda ko na talagang sarili ko noon na anytime, iiwan na ako ni Paul. Itinata ko na rin sa sarili ko na hindi na ako kamahal-mahal. May sakit ako at marahil kokonti na lamang ang oras ko sa mundo. Hindi naman po sa pinapangunahan ko ang lahat, pero sa kagaya kong may sakit, isa lang nasa isip ko, mamamatay din ako. Mawawala din ako sa mundong ibabaw at iiwan ko rin si Paul. Kaya naman habang maaga pa, inihanda ko na siya sa posibilidad na mawawala na ako. Pero Brigada Love Lines, hindi sumuko si Paul sa pagmamahal niya para sa akin.
nandito ka na pala. Kumain ka na ba? Oo. Galing kanina dito si Joy, pinagluto niya ako. Ikaw ba? Katatapos lang din. Busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Yun nga din sana ang gusto kong gawin ngayon eh. Ang kausapin ka, Paul. Ako muna yung pakinggan mo. Gusto ko lang linawin na hindi ako galit sa'yo. Masama lang yung loob ko kasi ayokong nakikita kang ganyan. Sumusuko na agad. Lumalaban naman ako eh. Di ko lang kasi maiwasan na maawa sa sarili ko at mahiya rin sa'yo. Bakit ka naman mahiya sa akin? Kasi masyado na akong pabigat sa'yo. Ako na lang palagi ang iniisip mo. Kasi mahal kita. Kasi ayaw kitang mawala sa buhay ko. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Naiintindihan ko naman. Kaya lang kasi, di ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, ayokong maging pabigat. Hindi totoo yan. Kahit kailan, hindi ka magiging pabigat sa akin. Pero... Tama na. Ang gusto ko lang naman ngayon ay humingi ng tawad sa'yo. Hindi dapat kita inaway ng ganun. Sorry kasi dapat mas inintindi kita. Kasi hindi madali yung pinagdaraanan mo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Paul. May kasalanan din naman ako eh. Dapat nakikinig din ako sa'yo. Dapat kagaya mo, di rin dapat ako sumusuko. Wala naman kasi akong ibang gusto kundi ang alagaan ka. Suportahan at ipaalala sa'yo na marami ka pang pwedeng gawin sa mundo. Na marami ka pang rason para lumaban. At sana isa ako sa mga rason na yun. Oo naman. Sobrang salamat kasi di mo ako sinukuan. Hinabaan mong pasensya mo sa akin. At araw-araw mong ipinaparamdam sa akin kung gaano mo ako kamahal. Siya nga pala. May bibigay sana ako sa'yo. Ito, isuot mo lang to palagi. Itong singsing na to, dyan sa daliri mo. Sandali. Singsing? Anong ibig sabihin nito? Gusto na kitang pakasalan, Carla. Gusto kong maging akin ka na talaga. Carla, magpakasal na tayo. Sige ba? Tagal ko na kayang hinihintay ito. Parati mong tatandaan na mahal kita. At simula ngayon, hinding-hindi na lalo ako mawawala sa tabi mo. Salamat sa pagmamahal mo, Paul. When I say no one can ever take your place, and baby when you sleep I watch you breathe in, and baby when you dream I dream with you, 'cause everywhere you are is where I wanna be. It's true. Everything you do makes me know how much I love you. Brigada Love Lines, abot langit po ang saya ko nang yayain na nga ako ng kasal ni Paul. Pagkatapos pala ng mga pinagdadaanan namin o ng mga pinagdaanan namin, hindi ko akalain na gusto niya pa rin akong makasama sa habang buhay. Ngayon pong darating na December, ikakasal na kaming dalawa. Ang simula ng chapter 2 ng aming love story. Tungkol naman po sa sakit ko, patuloy lang ang gamutan at ang sabi naman ng doktor, may progress po sa pagpapagaling ko. Kaya laban lang parate. Brigada Love Lines, bago ko sana tapusin ang liham kong ito, may nais sana akong gawin. Ang magbigay ng mensahe para kay Paul. Paul, kung nakikinig ka man, sana palagi mong tandaan na mahal kita at palagi kong ipinagpapasalamat sa Panginoon na ikaw ang lalaking minahal ko. Kapag magulo ng Brigada Love Lines, hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po. Brigada yours, Carla.